Hello, Scorpio. Ito yung reading mo for August 28 to 31. Ano yung mga ganap, yung mga dapat mong malaman. Maraming salamat, Scorpio, sa iyong support. Kung lagi ka nanonood ng mga readings ko or matagal ka na rito, at para sa mga bago, don't forget to subscribe, like, follow. Regarding mga personal reading services, mag-message privately kayo, dumiretso kayo sa aking FB page. Lahat ng kailangan yung detalye nakalagay sa description. Ayan, kung bago kayo, don't forget to tap na rin yung bell icon. And shout out and maraming salamat sa mga nag-avail ng subscription and membership. Pati na rin yung mga returning na nag-a-avail ng personal readings natin. Unang card mo, meron ka ritong comfort. May nature be the balm. Meron ka ring shadow. May what is hidden come to light. Meron ka ring gather. May you harvest abundance. Wow, ganda. So, merong abundance paparating sa iyo. Meron ding mga matters dito na yung kusang lilitaw. May mga bagay na maaari kang matuklasan. Basta kung ano yung mga dito hidden, yun yung lilitaw. Kung ano man yung mga bagay na kailangan ng clarity will soon be resolved, no? Pwedeng may mga, yun na nga, sabi ko nga, may madidiscovery ka, may mga secrets na mabubunyag, pwede may mga ganyang bagay. Or yung mga uncertainty, unti-unting magdi-dissipate. Yung mga clouds na nakaharang, kung yung situation mo is unclear, ayan, ito na yung mga mag-unfold isa-isa. Basta yung mga kailangan mong information, yung mga kailangan mong confirmation, kaliwanagan, marireceive mo yan. Yung pinakamaganda doon is makaka-receive ka ng comfort and abundance. So, nakikita ko dito itong mga remaining days ng August para sa'yo is magiging matatanggal yung mga agam-agam mo. Mapapalitan ng feeling ng pagiging at peace and reassurance, no? Reassurance kasi nga nandito yung period na magiging sapat yung mga pangangailangan mo. Andyan yung abundance, andyan yung comfort, no? Mas magiging komportable ka na. Nandyan yung sabihin na natin na pagiging maaliwalas or luluwag yung mga bagay-bagay kasi may comfort eh. So kung nung una hirap, uneasy, yun yung mga bagay na mapapalitan ng comfort and clarity. Tapos meron ka ring memory. May you hold the past lightly. Okay. Meron ding parang may tendency rin ako nakikita rito na kung may mga matters regarding the past na magkakaroon ng mariresolve, yun nga yung sinasabi ko. Pwedeng yung mga relationship, pwedeng sa family, basta meron something sa past na unti-unti nang gagaan sa pakiramdam mo. Pwedeng may mga past issues or hurts or relationships na mag-heal. Gagaan na. Kumbaga yung mga burdens ng past na meron sa'yo, yun yung aaliwalas, yun yung gagaan. No? Ganda. Ang positive naman ng mo. Positive naman itong mga unang set ng cards mo. Tingnan natin yung next.
Ayusin ko lang ha. Ayusin ko lang yung mga cards. Next batch mo ng cards. Tignan natin. Scorpio. Sensya na kay guys, natagalan kasi may mga trabaho na ginawa dito sa bahay. Inaayos yung mga electrical. So, mga ilang araw din yun. Nagpupukpukan, maalikabok, may mga nagbabarin. Hindi rin ako makakagawa. Okay, kahit lumipat pa ako sa kwarto kasi meron ding inayos doon sa kwarto. So, yan. Tas nag-birthday pa yung anak ko. So, mga ano rin, mga 3 days din yun. Kaya may delay sa reading. Siyempre, minsan di natin maiwasan ganyan sa life. May mga unexpected na mga aayusin. Ganun talaga. Minsan uunahin natin ano yung mga pinaka-priority. Bago tayo mag-continue doon sa mga gawain natin. Actually, masyadong maraming ganap sa akin ngayong August. May mga na-ospital, yan. May mga problema sa bahay na aayusin. Okay, meron kang Taurus energy, New Moon in Taurus, prosperity. Oh, ang ganda. Abundance, comfort, prosperity. Sabi ko nga sa'yo, magiging mabiyaya, maaliwalas, maalwal, magaan itong remaining days ng August mo. Yun ay malaking blessing. Yun lang, magkaroon ka ng peace of mind, no? Magkaroon ka ng mga grasya, sapat yung para sa pangangailangan mo, yan yun. So, i-apply mo yan. Whether sa overall na kabuhayan mo, pwede rin namang sa career. Ayan. Kung negosyante ka, meron ka ring blue moon, believe in the impossible. Huwag mong i-discount, Scorpio, yung paniniwala na lahat ng bagay ay posible. Ito yun. Merong something siguro na magpapa-amaze, magpapagulat sa'yo na parang iniisip mo, naku, imposible. Pero maaaring yun pa nga yung matupad. Maaaring yun pa yung ipagkaloob sa'yo. Ayan, no. Basta maniwala ka lang. Okay? Merong some kind of unexpected na matutupad, mangyayari para sa iyo itong remaining days ng August. Or kung kailan nyo man ito mapanood, guys, kasi ito ay timeless reading, lahat naman ng mga readings ko dito, and pwede rin yung mga cross-watchers. Meron ka ring Leo energy. Don't let pride get in your way. Yun na nga. As long as i-let go mo itong mga mabibigat na ito. May mga matters dito, sabi ko nga, na related sa past, na mag-heal, mareresolve yung mga issue, mas gagaan kung i-release mo yung burden yan. To be specific, pride yung pinag-uusapan dito. Whether ikaw yung magle-let go ng pride na yan, or pareho kayo nung tao na yun, kung sino man tinutukoy na yan. No? Basta merong something nagagaan dito. Basta binitiwan na yung pride, yun na yung magpapaalwal, yun na yung mareresolve yung mga relationship, yung mga issues, or samaan ng loob, kung anumang meron dyan. Sa family man yan or hindi. Emotions are running high. Nako, super moon. Supercharged ang iyong emotions. So, pwedeng may mga itong mga susunod na araw is masasagad yung emotion mo. Pwedeng yung iba sa inyo magiging ma-overwhelm kayo na itong mga emotions ninyo. Yan, pwedeng mag-take over yung mga emotions na yan. Basta very mataas yung energies pagdating sa mga emosyon. Ayan. Vulnerable yan.
ikaw ay vulnerable sa mga sitwasyon na pwede kang maging emotional. O, pwedeng matinding galit, pwedeng matinding sama ng loob, basta emotions May mga overwhelming, may mga days na ma-overwhelm ka nitong mga sitwasyon and yung emotions mo affected. Tingnan pa natin yung ibang paparating sa iyo, Scorpio. Whoop! May lumipad. Ayan na naman yung mga lumilipad na card. Wait lang. So, ito yung unang nahulog. Ayan, yung mga mice. Alam mo, sinasabi kasi dito Discord. Pero, feeling ko nga mas gagaan pa yung mga bagay-bagay Pero lang kung merong magpapatuloy dito na maging ma-pride. Kasi pwedeng pwedeng merong hindi pagkakaunawaan or conflict, issues among friends or family binabanggit. Pero pwede rin ito kasi nga may nakikita akong mga card ng healing dito, may nakikita akong card ng mag-i-improve, mariresolve yung mga issue. Pwede rin namang itong card na ito, patungkol siya dun sa mga kung ano mang hindi pagkakaunawaan yan or issues sa family or between family friends, yun yung mariresolve. So, pwedeng positive yan actually. Ayan. Good advice from a wise person. Meron ka ring owl. Siguro mas ang ibig sabihin nito, makinig ka dun sa pinapayo niyan, kung sino man yung person na yan. Kasi yung person na yan is, kumbaga, mas, paano ba natin sasabihin? Sabihin na natin na yung wisdom niya ay mapagkakatiwalaan mo. Okay? Yung advice niya, ibig sabihin, maaaring makakatulong or makakabuti para sa iyo. O, kumbaga, itong person na to, worthy na pakinggan yung kanyang advice. Yan. Secret admirer, wow, so mukhang meron may nagkakakrush sa'yo, or kahit naman hindi naman romantic na paghanga, basta meron kang fan or may nagkakakrush sa'yo dyan sa paligid-ligid, and pwedeng yun yung isa sa marireveal sa iyo kasi may shadow card ka, no? Pwedeng matutuklasan mo kung sino yan. Ay, may ganun-ganun pala siya towards you. Tapos, bird, no? Mensahe. Let's say na ito ay good news. Kasi nga, nakikita ko dito, magkakaroon ng, confirmation, kaliwanagan, answer. Hindi lang yun. Meron ka ring comfort in the abundance at saka prosperity. And ito nga yung maaaring mangyari na impossible sa akala mo, pero pwedeng mangyari or matupad para sa'yo. So, good news yung ibon na yan for sure. Yung bird flying na yan. Tingnan pa natin when it comes to your love life. Tumalsik sa unang card ng love life mo, boundaries. Drawing the line. Tingnan muna natin yung iba bago natin pag-usapan yan. Meron ka ring conflicted, decisions, hot and cold, multiple choices. Okay. Emotional storm. Ito na yun. Diba sabi ko kanina dito, lumitaw supercharged pagdating sa emotions. Sa love life mo pala yan. At may mga possibilities. Ayan nga, believe in the impossible, Merong So, maaaring nakikita ko dito, merong mga unexpected na pwedeng mangyari pagdating sa love life.
And pwede yun yung ikakashock mo. Depende na lang anong klaseng reaction yung mangyayari sa'yo dito. Kasi parang meron kang matutuklasan. And ito ay magdudulot sa inyong dalawa ng emotional storm. Maaaring magkaroon kayo ng problema, ng conflict dahil dyan. Possible din na may mga, alam mo yun, yung parang magbibigay ka ng ultimatum or boundaries. So, sabihin na natin parang hindi maganda yata yung mangyayari or matutuklasan mo. Na yun yung parang magbibigay sa iyo ng hint. Ay, ano ba? Yun yung magiging cause para mag-set ka na ng boundaries or limitations pagdating sa love life mo. Ayan, drawing the line. Kumbaga hanggang dito na lang. Ayoko na, gumagawa na ako ng ng boundaries. Di ba ganun yun? Pagka nai-invade tayo, na-abuse, ibig sabihin, lumalagpas sa limit. Kaya ka magdo-draw the line. O dapat hanggang dito na lang. Magsiset ka ngayon ng rules, ng boundaries, yan. Kahit mahal mo itong tao na to, pwedeng yun yung mangyayari. Itong mga next few days hanggang katapusan na itong month na ito. And, parang dito mabubuksan yung isip mo na hindi pala porke mag-asawa kayo, mag-jowa kayo, akala mo ganito, pero minsan may mga nangyayari talaga na, alam mo yun, yung mga possibilities ba, andun eh. So, nakikita ko dito is, pwedeng yung iba pwedeng unstable, hot and cold, biglang, all of a sudden, biglang nag-iba yung timpla. Ayan, nag-iba yung mood or nag-iba yung timpla between you and this person. Ayan. Nandyan din yung mga kailangan mong mag-compromise kayo sa isa't isa, mag-take ng risk. Ayan. So, kumbaga, expect the unexpected. Or yung wala talagang bagay na imposible. No? Pwedeng yun yung may mangyari nga dito na hindi mo ine-expect. Okay? Between you and this person. And para sa iyong mga closing messages, Scorpio, within the next few weeks daw, mukhang may paparating sa'yo kung ano man itong bagay na ito. Asahan mo sa mga susunod na week. Kung ano man yung ganap na yan or paparating na yan para sa iyo. Big happy changes, yun yung paparating. Diba? Sabi ko nga, may comfort, may prosperity, may abundance. So, nakikita ko dito, may magagandang surprises or magagandang pangyayari na paparating sa iyo within the next few weeks. Ayan ha, yung timing na lumitaw dito, nahugot natin yan. Cross watchers pala, welcome kayo, Timeless reading naman po ito kahit kailan nyo ito makita. At ayan, look for a sign. Mag-pay attention ka sa mga palatandaan dyan sa paligid mo. Andyan yung clue, andyan yung sagot pala. Andyan yung sagot, yung clue. Observe mo mabuti. Ano yung mga signs dyan sa paligid-ligid. Nandyan yung kasagutan. May mga palatandaan. Di ba gano'n naman yun? Di ba may sakit tayo, may mga sintomas. Yun yung mga palatandaan. Ganon din, pag may nangyayaring hindi maganda or maganda sa buhay natin, madalas makikita mo naman kung ano yung mga clues or palatandaan Lahat ng mga bagay may palatandaan. Let go. Let go. Feeling ko lang yung pride yan, yung binabanggit dito. At saka kung ano man yung ibang bagay na dapat mong i-let go itong mga remaining days ng August, sa tingin mo, yung mga matters na
dapat mo nang isurrender, bitiwan. Okay? Ito yung mga mensahe, Scorpio, na nakuha natin dito sa reading mo. Sana makatulong ito sa'yo. Don't forget to leave a comment or like. Take care. Babush.